Attention sa lahat ng mga senior citizen, social pension payout schedule August 17, 2025. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Ngayon po, ipapalam ko ang mga barangay dahil meron po mga abrupt na payouts sa August 17 na dapat malaman ng ating mga senior citizens. Ating alamin ang buong detalye sa balitang ito. Kung gusto mo malaman ang mga kwento, balita na dapat mong malaman ay dito po, sundan niyo po ito. Mga nanay at tatay, sa araw po na ito ay hayaan niyo pong ibigay ko ang mga balita na dapat niyo malaman sa August 17, 2025 dahil kinakailangan ko talaga itong ibalita dahil baka ang barangay niyo na ang mag-payout sa August 17, 2025 at ang objectives po ng video ito ay malaman mo ang mga lugar kung saan may maganap na payout. Pangalawa, ang payout time at pangatlo, ang payout venue. Kasaya na rin yung malaman ang mga kompletong detalye sa requirements at dagdag palala patungkol po dito. Kaya naman, tapusin niyo ang video nito hanggang sa dulo at nang sa gayon makuha mo ang punto ng video ko ito. Kung ang video nito ay nakakatulong sa inyo at gusto niyo pong matulungan ang aking YouTube channel, you can just help me by just subscribing it at i-bell notification mo na para maging updated ka sa mga videos na i-upload ko pa dito sa aking YouTube channel. At sa puntong ito, akin po ibibigay lahat po ng dapat niyo malaman para sa gayon ay clear po sa atin ang dapat nating makuha na balita sa video ito. Kung ikaw ay ready na, atin na pag-usapan. Let's go! Ang una sa ating listahan ay ang Barangay San Isidro. Dahil sa August 17, alas 9 ng umaga, may maganap po ng payout sa Phase 3 Covered Court, Santa Lucia Resettlement Center. So, August 17, 2025, sa Barangay Sapad, mayroon po maganap na payout sa morning. Barangay Bugasan Sur, Barangay Kidama, Barangay Sapad, Barangay Bugasan Norte, Barangay Bayanga Sur, Barangay Bayanga Norte. Sa hapon naman, inyong malalaman ang mga payout na lugar sa Barangay Langkong at Barangay Central Langko. Ang inyong pong payout venue ay magaganap po sa Women Training Center po at lahat po ng mga senior citizens na social pension for indigent pensioners lamang po ang makaka-payout bukas. So dito, ang social pension payout sa lugar nito, August 17, 2025 Sunday sa Barangay Kinibika, Sibuto, Sifaran, Tenongos, Nigitan, Bangkoinet, Barangay 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 Makir, Barangay Marquez, at Barangay Quarantine. So, ang payout venue po ninyo ay magaganap po sa Municipal Covered Court sa probinsya ng Sorsogon sa Erosin sa August 17, 2025. Ito po yung mga barangay na mag-payout. Barangay Carriedo, alas 8 ng umaga. Barangay Makawayan, alas 10 ng umaga. Barangay Mapaso, 1 umaga hapon. Sa Patang naman ay alas 2 po ng umaga. Ito yung hapon. At yun po ang pinaka-importanting balita na dapat malaman ng ating mga senior citizen sa August 17, 2025. Lahat po na yun ay katotohanan at wala pong mga hindi po totoo kasi dapat totoo lang tayo dito. At sa August 17, 2025, kinakailangan na malaman mo ano yung mga latest update sa inyo pong mga journey. At sa mga nagsabing fake po ito, ay hindi po ito fake. Lahat po ito ay totoo at lahat po ito ay organic na mga dapat po na nyo malaman. So kung ikaw ay hindi mo alam kung paano yung update sa inyong mga barangay, pumunta kayo sa pinakamalapit na barangay at tanongin ninyo ang mga update sa social pension para sa gayon may bigay po nila ng madalian po.
At sa puntong ito, ipapalam ko na ang mga requirements para po ma-ready nyo sa pagkuha nyo po ng mga bagay. Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 orihinal na pirma o thumb mark sa katulad ng ID ng senior citizens. Paalala, pananatihing presentable ang mga dokumento. Ilagay sa plastic envelope nang iwasang magusot. Huwag bilutin ang mga papel at siguraduhin pareho ang pirma o thumb mark base sa ID ng senior citizens. Kung authorized representative ng senior citizen o benepisyaryo ang kukuha ng pensyon, isang malinaw na Xerox ID ng senior citizens na mayroong 3 original na pirma o thumb mark sa katulad ng sa ID ng senior citizens. Authorization letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO, or OSCA na mayroong original na pirma ni na MSWDO, OSCA, senior citizens at authorized representative. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance, and authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, siguraduhin pareho ang lagda o thumb mark ng senior citizens, benepisyaryo at authorized representative base sa kopya ng government-issued ID na pinesinta. Kompletuhin ang mga hinihinging lagda, thumb mark sa authorization letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung namatay na ang benepisyaryo, isang malinaw na Xerox ID ng pensioners. Warranty letter na nagmula sa MSWDO, CSWDO o OSCA na may pirma ni MSWDO. Xerox ng death certificate ng benepisyaryo na may mayroong serial number. Isang malinaw na Xerox ng government-issued ID, kagaya ng SSS, updated PhilHealth ID, updated Barangay ID, UMID, Voters ID, updated voter certification, updated police clearance ng authorized representative at lagyan ng 3 original na pirma o thumb mark katulad ng ipapakitang ID. Paalala, kompletuhin ang mga hinihinging lagda o thumb mark sa warranty letter, iwasang magusot at huwag bilutin ang mga dokumento. Kung wala ang death certificate, kailangan ng certification mula sa MSWDO, CSWDO na nakasaad ng pagpapatunay na ang benepisyaryo ay patay na at kasalukuyang inasikaso ang death certificate. Ito yung mga pwedeng sundin na estratehiya. Ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo ay per barangay o clustering per barangay upang maiwasan ang pagkakaroon ng maraming pagsasama-samang mga tao. Gawing sunod-sunod ang pila hanay ng mga benepisyaryo base sa numero or payroll number na ibinigay upang maiwasan ang pagkakaroon ng pakiusapan, sangat at lalo higit ay mas mapadali ang daloy ng pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Pagdalahin ang mga benepisyaryo ng kanyang itim ballpen upang maiwasan ang paghihiram. Magtalaga ng isang staff na maaaring tumulong sa paymaster upang mapadali ang pagbibigay ng pensyon sa mga benepisyaryo. Lagyan ng numero ang Xerox copy ng ID upang mas mapadali ang paghahanap sa payroll. Mga paalala, maglaan ng malawak na space para sa pagdadausan ng payout at ng upuan para sa mga benepisyaryo ng programa. Maglagay ng madaming kopya ng certification of same person sa bawat lamesa na upuan ng mga paymaster at siguraduhin may lagda ito ng MSWDO at CSWDO. I-check ang mga lagda o perma sa mga dokumento kung original o kompleto. Dagdag paalala, dahil nag-alap na po ang monkeypox dito sa ating lugar, sa ating bansa, ito po yung dapat nating gawin at bilang advice ko na rin sa inyo. Una, kinakailangan po magsuot tayo ng face mask. At pangalawa, kinakailangan pong mag-social distancing. Pangatlo, kinakailangan po magdala tayo ng sariling alcohol natin na sa gayon ay manatiling safety po. Dahil alam natin na ang mga senior citizens ay medyo kinakailangan ng pag-care at
Yun po yung mga suggestion ko. At sa pag-payout naman, kinakailangan na mahinahon po. Sumunod lamang po sa alituntunin ng payout nang sa gayon ay wala po tayong problema, aberya o ano man pong pwede mangyari. At pumunta lang po kayo sa araw mismo ng inyo pong payout. Huwag po kayo mag-advance na pumunta doon. Dahil po, sino yung nakaschedule talaga, yun naman po ang makakuha ng kanilang payout. At kinakailangan kompleto din ang requirements sa pagpunta doon. At kung kinakailangan ninyo ng tawag dito kasama or assistant, so pwede niyo po magdala. At yun po ang vlog natin for today, na sana'y nakuha na niyo po ng aral. Maraming salamat sa panonood. Bye bye and see you again next time. Muli, ako po si Ruel Mendoza Tanyo.